Co-op News. Sa ulo ng ating mga balita, kooperativismo sa Central Luzon o Region 3 nananatiling aktibo bilang ng mga kooperatiba sa rehiyon patuloy na dumarami. Mechanization of Filmex sa Region 3 tinatapatan ng training mula naman sa CDA Central Luzon. Paghikayat sa mga magsasaka na maging isang kooperatiba, maraming paraan ayon sa CDA Region 3. Lalawigan ng Palawan, idedeklara ng insurgency-free province sa bansa. Mga lugar naman sa Palawan na hindi pa nararating ng mga turista, posibleng mabuksan na ayon sa NTF-ELCAC. Unang yugto ng misyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict magtatapos na. At problema naman sa delay ng proyekto ng DepEd na nakakasira sa produkto ng Baybay Dairy Cooperative. Madali umanong lutasin ayon sa NTF-ELCAC. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Buhay na buhay at patuloy sa pagiging aktibo ang kooperativismo sa ikatlong rehiyon ng bansa o sa mga lalawigan na napapaloob sa tinatawag na Central Luzon. Ayon kay CDA Region 3 Director Marieta P. Huang, patuloy sa paglago ang bilang ng mga kooperatiba sa rehiyon na kinabibilangan ng 7 lalawigan at 2 lungsod. Ito ay ang mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Zambales. Samantalang ang lungsod naman ay ang mga Angeles City o ay ang mga lungsod ng Angeles City sa Pampanga at Olongapo City sa bahagi naman ng Zambales. Kung tinatanong niyo po kung kinuumusta ang mga kooperatiba natin dito sa Central Luzon, napaka-aktibo po ng mga kooperatiba dito sa Central Luzon. Kami po ay binubuo ng 7 lalawigan at saka 2 highly urbanized city. Malapit nang maging 3 dahil yung San Jose del Monte naghihintay na lang ng konting proseso at magiging highly urbanized city na rin. So, sinasabi ko po yung lugar para magkaroon kayo ng idea gaano kalawak ang Central Luzon. Ang madalas ko pong biro dito, ang Central Luzon ay tumatagos mula sa Pacific Ocean hanggang West Philippine Sea. Sa kasalukuyan ay meron ng 3,363 mga rehistradong kooperatiba doon na patuloy na nadaragdagan. Halos buwan-buwan ani Huang ay meron silang nairerehistrong bagong kooperatiba na may average na 1,000 bagong kooperatiba bawat taon. Ngayon naman po, itong taon na to, na-meet namin yung record na 100 plus every year. Kasi mas marami pa po sa 100 na hindi pa tayo natatapos. Nasa August pa lang tayo, mas marami pa sa 100 ang nadadagdag na narirehistro sa panahon na to. Ang tinig ni Cooperative Development Authority Regional Director Marieta P. Huang sa Central Luzon. Anya, target ng bawat rehiyon na makapagrehistro ng 100 kooperatiba bawat taon. Subalit higit pa rito ang narating ng CDA Region 3. May pangtapat ang Cooperative Development Authority sa mechanization effort ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec para sa mga farmers cooperative sa rehiyon. Paliwanag ni CDA Region 3 Director Marieta P. Juan, mga miscellaneous trainings ang kanilang ipinagkakaloob sa mga ito upang maging maayos ang takbo ng bawat farmers cooperative na nabibiyayaan ng mga makinarya sa ilalim naman ng programang RCEF ng PhilMec. Meron pong partnership, may memorandum of agreement ang CDA at saka ang PhilMec para nga sa pagbibigay ng PhilMec ng makinarya sa ating mga magsasaka. Tinatapatan po namin yon ng trainings. Tinuturuan po namin itong mga farmers cooperative beneficiaries ng PhilMec ng mga basic training sa bookkeeping, entrepreneurship, yung mga internal control, aside dun sa regular mandatory training po natin, governance and fundamentals sa cooperative.
Bukod sa mga training sa mga farmers cooperative na beneficiary ng PhilMec, meron din silang binibigay na pagsasanay sa mga coconut farmers cooperative. Samantala, magsasagawa rin ng pagsasanay ang CDA Central Luzon sa mga staff ng National Irrigation Administration o NIA sa Rehiyon 3 kasama ang leaders ng bawat Irrigators Association sa naturang rehiyon. Layunin ng orientation training na ito na tulungan ng NIA na himukin ang nasa 700 Irrigator Association doon na bumuo ng isang kooperatiba. Ganun karami ang nagiging bulk ng trabaho. Hindi natin alam kung lahat ito ay i-convert isa-isang kooperatiba o magka-cluster tayo para hindi naman 700 yung ating mga kooperatiba na na-convert from Irrigators Association. Ang tinig pa rin ni CDA Region 3 Director Marieta P. Huang sa panayam naman ng Philippine Media Network Service Cooperative Virtual Radio Station kahapon. Dagdag pa ni Huang, marami pang partnership ang CDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang karamihan sa mga ito ay nakatuon ang pansin sa pagsasaka. Marami namang paraan upang mahikayat ang mga magsasaka ng palay na bumuo ng isang kooperatiba ayon sa CDA Central Luzon. Sabi ni CDA Region 3 Director Marieta Huang, dito ang pagpapadala ng mga tauhan mismo ng CDA sa mga lugar, isa dito ang pagpapadala mismo ng mga tauhan ng CDA sa mga lugar ng sakahan upang maipaliwanag sa mga itong kahalagahan ng pagiging isang miyembro ng kooperatiba. Ginagawa din nila ito matapos makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na ngayon ay obligado rin na bumuo ng Cooperative Development Office sa kanilang lokalidad. With the amendments ng Republic Act 7160, yung local government po, mandatory na po ngayon ang pagpapag ng development officer sa bawat munisipyo or probinsya or syudad, no? Nayan po kami sa kanila kasi sila yung nandun sa baba na identify nila sino yung mga hindi pa nasapi ng kooperatiba at sino yung pwede naman na i-organize into cooperative. Kasama nga po ang ating local government units, no? At the same time, may mga tao po kami sa CDA na ina-assign po namin yan, dinideploy natin sa field. Ang tinig pa rin ni CDA Region 3 Director Marieta Huang. Sabi pa ni Huang, maging ang partner agencies nila ay tumutulong din sa pakikipag-usap sa mga hindi pa miyembro ng kooperatiba at sila na mismo ang nagsasabi na hindi sila makakapagbigay ng tulong sa hindi miyembro ng kooperatiba. Sa iba pang mga balita, oras ganap ng 11 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tapos na ang mga pang-abuso at panglilinlang ng mga teroristang CPP, NPA, NDF sa lalawigan ng Palawan dahil sa effort ng pamahalaan na linisin ang lahat ng panig ng bansa at gawing insurgency-free upang mapabilis naman na maihatid ang mga pangunahing serbisyo na kailangan ng mamamayan. Ayon kay Director Ferdinand Baharin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sa unang araw ng Setyembre itinakda ang formal na pagdeklara sa lalawigan ng Palawan bilang insurgency-free province. Ito yung effort ng Task Force ELCAC magmula noong 2019 hanggang sa taong kasalukuyan. At pupunta po si Presidente Marcos Jr. doon sa Palawan just to declare Palawan as insurgency-free. Bago ito, sinabi ni Baharin na nais na rin ang Pangulo na magtungo ito sa Region 8 na gawing insurgency-free ang lalawigan ng Samar upang sa kanyang pagbabalik doon ay ideklara niya itong ligtas na sa anumang insurhensiyang dulot ng mga teroristang grupo. Paliwanag ni Director Baharin, wala nang bahid ng anumang banta ng terorismo doon dahil totally dismantled na ng mga Communist Terrorist Group o CTG sa lalawigan ng Palawan. Ito yung effort ng Task Force ELCAC magmula noong 2019 hanggang sa taong kasalukuyan. At pupunta po si Presidente Marcos Jr. doon sa Palawan just to declare Palawan as insurgency-free.
tagumpay na ito, lalong lumakas o lalakas ang turismo sa Palawan na siyang kinabubuhay naman ng marami sa mga naninirahan dito. Pag sinabi nating dismantled yung guerrilla front, ay wala na siyang areang kinikilusan, wala na rin yung kanyang armado, wala na rin yung mga political na parte ng CPP and PNDF. So suma total, wala na yan yung CPP, wala na yan yung NPA, wala na rin yung NDF. Sa iba pa ring balita, maaari naman ng marating na mga turistang nagtutungo sa Palawan ang mga dating lugar doon na hindi mapasyalan dahil sa presensya ng mga komunistang teroristang grupo. Ito tinura ni Director Ferdinand Baharin sa panayam ng Philippine Media Network Service Cooperative Virtual Radio TV kahapon hinggil sa deklarasyon sa lalawigan bilang insurgency-free. Ani Baharin, simula sa Setyembre 1, pwede nang pasyalan ng mga turista mga lugar sa Palawan na hindi nila mapasok dahil sa takot na baka saktan sila ng mga terorista doon. Yes po sir, yung oportunidad na mag-boom ang turismo sa Palawan ay ating makikita sa hinaharap. Especially sa pag-declare na yung Palawan as insurgency free. You can just imagine na yung mga lugar na hindi napupuntahan dati ng mga turista ay pwede na nilang puntahan because of this absence of the terror group, no, itong ating kinakalaban sa loob na ng 54 years. Ang paliwanag ni Director Ferdinand Baharin ng NTF-ELCAC sa panayam ng Philippine Media Network Service Cooperative sa programang Up Up Pilipinas kahapon. Samantala, nalalapit na ang pagtatapos ng unang yugto ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ibunso naman ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga kuta ng CPP-NPA, NDF sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayon pa rin kay Baharin ng NTF-ELCAC kapag natapos na ang madugong yugto sa pagbawi ng kapayapaan at pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran sa bansa, ay papasok na sa ikalawang season o yugto ang serbisyo ng NTF-ELCAC. Sa panayam ng Philippine Media Network Service Cooperative kay Director Baharin sa programang Up Up Pilipinas kahapon, dito papasok ang ikalawang yugto ng misyon ng NTF-ELCAC at ito ay ang sustainment o pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na dating kuta naman ng mga terorista. Yung sustainment po sir ay mas lalong mahaba at very challenging. Kasi kung mayroong issue, mayroong hindi magampanan ang gobyerno, automatic magiging dahilan yun para mag-recover ang kalaban. So ano itong mga ito? Kahirapan. So therefore kung may tugon tayo sa kahirapan, mawawala ng issue. Ngayon, kung ang problema ay mga kalsada, patubig, electric lights, kung may provide lahat ng gobyerno na yan, wala pong dahilan para magbalik rebelde ang ating mga kababayan. Totoo po yun, no? Malapit na tayo sa pinali para tapusin itong armadong pakikibaka. Kaya lang mahaba-haba pa yung panahon na gugugulin natin para i-sustain ang mga bagay nito. So pag nag-sustain tayo, mas malaking halaga ng development programs and projects ang kailangan natin na ibuhos doon sa mga barangay na na-clear na from the cloud of CTG influence. Sa iba pang balita, madali lamang lutasin ang problema ng pagkasira ng mga dairy products na napuproduce ng Baybay Dairy Cooperative sa Baybay City sa Leyte.
dahil naman sa pagkadelay ng implementasyon ng programa ng kanilang kakontratang ahensya ng gobyerno. Ani Director Ferdinand Baharin, maaaring gamitin ng Baybay Dairy Cooperative ang NTF-ELCAC bilang venue ng kanilang pagkakasundo. Sabi ni Baharin, maaaring lumapit ang Baybay Dairy sa alinmang local task force sa ELCAC dahil meron anyang focal person ang NTF-ELCAC sa rehiyon, lalawigan o munisipalidad at sa lungsod. At actually, pwede po silang lumapit doon sa mga different joint regional task forces natin. Kasi po, yung joint regional task forces natin ay nakadesign talaga yan ng venue, no? Lugar ng kooperasyon, lugar ng pagkipag-usap, lugar ng convergence. Pwede po magpatawag yung technical working group ng RTF para lang sa ganun po ay matugunan ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Na ito naman po pagka-create ng NTF-ELCAC ay wala namang ibang layunin kundi yun talaga, yung delivery of basic social services anchored on good governance. Ang tinig ni Director Ferdinand Baharin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At yan nakabuhan ang ating mga Co-op News sa umagang ito ng Biyernes, ika-18 sa buwan ng Agosto 2023. Nangalan po ng mga nagsulat ng balita. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, tagapaghatid ng Co-op News. Ako po si Ronnie Ram.